Ang message natin sa gobyerno, kung ang mga pangalang Senator Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Nancy Binay, Bong Revilla, Saldico, Romualdez, at iba pang mga pangalang lalabas tungkol dito sa flood control projects anomalies na to at mapapatunayang merong prima facie evidence at sa pagkakaroon ng mga manipulation ay hindi makulong ang mga ito, hindi po masisihan ang taong bayan. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Bago po tayo magtuloy-tuloy, gusto ko pong mag-shoutout sa ating mga subscribers na nakakaligtaan natin sa ating sobrang pagiging engrossed sa ating mga pagkokomento dito sa ating mga topic, especially sa nangyayaring ang korupsyon, nangyayaring investigasyon dito sa Pilipinas, gaya nung itong ang mainit na flood control projects. Pero batiin po natin, ito po ay shoutout natin, gaya ng isang bagong subscriber. Ang pangalan niya ay Rolando Serino from Paris, France. Emmanuel Yatco from Bicol. Ito yung mga dating subscribers na yung iba. Leti Roadilla from Den Haag, the Netherlands. Danilo Abrera from Saudi Arabia. Marife Falcon, new subscriber from Cavite. Marilu Regalado from Germany. Corazon from Las Vegas, Nevada. Teresita Jimenez from the USA. Benita Acuña from the USA. Lucy Valdez from the USA. Medyo marami-rami na po tayong mga followers na naandyan dyan sa Amerika. Ito pa po ang ating mga kaibigan at sumusubaybay sa ating channel, si Mr. Eugene Aquino and Mirna Aquino from Chicago, USA, Presi Jessen from Virginia, USA, and of course, the Rotarian couple, Pipi Dong Ibud and spouse Bernie Ibud, who are now vacationing in Chicago, USA. Nagdidildil sila ng Chicago-style hotdog. Mga kaibigan, Dong, enjoy my friend. Thank you at ingat po kayo. Sa laki po ng iskandalong ito, sa lawak ng sakop na pinangyarihan ng krimen na to sa buong Pilipinas, galit na galit ang taong bayan at malaking portion nga rito mga millennials at mga Gen Zs. Kapwa namin Pilipinong nanakawan ng gobyerno. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Sila po ang talagang galit na galit dito. Kaya po, para makita ng mamamayang Pilipino na seryoso tayo, na mahinto na ito at sumulong na ang bayan kung matatanggal ang korupsyon, ipakulong po natin ang mga personalidad na ito kung talagang makikitaan sila ng ebidensya na sila ay involved sa kasong ito. Habang nililitis ang kasong ito, dapat po nakakulong sila para masiyahan ng taong bayan. Dahil hindi nyo po pera ang ginastos, hindi nyo po pera ang winaldas, hindi nyo po pera ang ninakaw, kung hindi pera ng taong bayan. Kaya ang makakapagpayapa lang dito ay yung pagkakakulong ng mga swapang na mga politikong ito. Kasama na ang mga opisyal ng DPWH, contractors at iba't ibang pangalang panglalabas sa local government units. Yan po ay isang pagtatansya ng isang ordinaryong mamamayang Pilipino na may puso at may nararamdaman tayong kaisa ng mga nakararaming Pilipino na galit dito sa nakawan nangyari. Dito sa pandarambong na ginawa nitong mga politikong ito. Kaya pala itong mga politikong ito, gigil na makaupo sa pwesto dahil sa laki ng mga nakukulimbat na pera
diyan sa kanilang inuupo ang mga pwesto. Sa laki ng pera na nakataya dito, sa laki ng mga hinahawakan at dumarating na pera sa kanila, gigil na gigil makapwesto ang mga ito. Dahil nga doon sa power na mayroon sila, na yung pagdaloy ng pera ay dumadaan sa kanila. Itong nangyayaring investigasyon na ginagawa ng ICI sa pamumuno nitong si former Supreme Court Justice Andres Reyes, Sir, pagkakataon na po natin, patunayan sa mamamayang Pilipino na tayo ay pantay-pantay pagdating sa batas. No one is above the law. At patunayan natin yan sa buong mundo. Ngayon, ang sigaw po ng mamamayang Pilipino na mukhang hindi nyo pinapansin. Ang sigaw po naming mamamayang Pilipino, i-open po natin sa public ang ginagawa nyong hearing para patunayan natin na dito ay wala tayong sinisino, wala tayong tinatago. Tamaan na kung sino ang dapat tamaan. Kasi kung hindi nyo po gagawin yan, sa lawak at laki nung nangyari at nangyayaring korupsyon, mahirap pong i-please ang mamamayang Pilipino. Tandaan nyo po na yes, si PBBM ang nag-appoint sa inyo dyan, ang tumanggap sa inyo para pamunuan ang investigasyon na to. Tandaan po ninyo na ang mga boss nyo rito, ang mga amo nyo rito ay ang mamamayang Pilipino na nagmamay-ari ng pondong ninakaw. At yan po ang sigaw ng mamamayang Pilipino. I-open nyo sa public. Gusto naming marinig ang nangyayari diyan sa ginagawa nyong investigasyon. Kasi hindi maaaring hindi magkaroon ng malisya ang nangyayari diyan sa loob ng investigasyon. Kasi baka merong ayaw patamaan ng investigasyon na to ay liliko-liko kayo. Tao lang po tayo. Kayo po ay appointed ng pinakamataas na pinuno ng Pilipinas. Ang iniisip ng mamamayang Pilipino rito, kung hindi nyo i-open sa public, baka merong mga ayaw nyong patamaan diyan sa matataas na pwesto. Dapat po parehas. Kung gusto nyo maging credible ang investigation na ginagawa nyo. Kung gusto nyo pong maniwala ang mamamayang Pilipino na talagang itong investigasyon na gustong gawin ni PBBM ay seryoso at walang iniilagan sinuman. Sana po i-consider ninyo dahil yung mga parating na rally diyan sa kalsada, isa po iyan sa pinakamalakas na isisigaw ng mamamayang Pilipino. Ang pag-open sa publiko ng ginagawa nyong investigasyon. Lalong-lalo na po, maghihinala ang mamamayang Pilipino kung ang katulad nga ni Senator Chis Escudero na napakataas sa posisyon, naging Senate President. Kung yan po ay biglang-biglang maabsuelto or hindi mahahanapan ng ebidensya, hindi magkakaroon ng connect diyan sa kaso na yan, hindi po maniniwala ang mamamayang Pilipino. Dahil hindi namin narinig ang usapan ninyo. Hindi namin narinig ang mga sagot ni Chis Escudero sa mga tanong ninyo at mga itatanong pa. Ganun na rin dito kay Senator Joel Villanueva. Ganun na rin dito kay Jinggoy Estrada, kay Bong Revilla, kay Nancy Binay, kay Romualdez, at itong si Saldico kung darating sa Pilipinas at magpupunta dyan para maimbestigahan. Lahat ng mga taong yan, interesado ang mamamayang Pilipino na marinig ang kanilang mga sagot
sa inyong mga itatanong. At higit po sa lahat, ICI people, higit po sa lahat, gusto naming marinig anong klaseng tanong ang ibinabato ninyo. Malaking bagay po yan. Anong tanong ang ibinabato ninyo dito sa mga taong na-involved? Kasi kung hindi namin maririnig, maghihinala kami na ang tanong ninyo ay hindi sapat para doon sa mga gustong malaman ng mamamayang Pilipino. Ganyan po ka-importante na ang pagdinig na ito ay i-open sa publiko. Kung ayaw ng presidente rito, or kayo ang pinagdi-decide ng presidente kung i-open nyo sa public o hindi, kami na po ang magsasabi sa inyo, mga mamamayang Pilipino na mga taxpayers, pati na po yung mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gusto naming marinig ang pinag-uusapan ninyo dyan. Anong klaseng tanong ang ibinabato ninyo, anong klaseng sagot ang sinasagot ng mga taong ito. You owe it to us. Kami po ang tinamaan dito. Kami po ang mga biktima dito, ang mamamayang Pilipino. Ang nilustay pong pera ay pera ng mamamayang Pilipino. Kaya kami ay may karapatang mag-demand kung ano na ang nangyayari diyan sa ginagawa niyong investigasyon. Kayo po ay hindi lamang empleyado ng Malacanang. Kayo po ay empleyado naming mga mamamayang Pilipino. Kaya pwede po ba makinig kayo sa mga taong nagpapasweldo sa inyo? Sa mga taong gustong malaman saan napunta, paanong ginamit ang mga kwartang nawawala. At kung maibabalik pa. Ayaw namin ng mga lihim na usapan. Dahil itong korupsyon na to, nangyari ito dahil sa kakalihim, sa sobrang lihim na transaksyon diyan sa Senado, diyan sa House of Representatives, at diyan sa DPWH. Ayaw na po namin ng ganyan. Gusto na po namin transparent lahat. Gusto namin marinig lahat. At karapatan po naming malaman yan. Dahil itong kinauupuan ninyong investigating body, kami po ang gumagastos pa rin dyan. Alam ko po na mga taxpayers din kayo. Ang kaibahan lang po natin, kami ay hindi sumusweldo galing sa taxes na ibinayad namin. Kayo po, lahat kayo na nasa gobyerno, sumusweldo kayo galing po sa taxes. Yun po ang pagkakaiba natin. Kaya po, huwag niyong baliwalain ang aming hinihiling na transparency. Uulit-ulitin po namin. Ang nawaldas dito, ang ninakaw dito, ay pera ng mamamayang Pilipino, kaya may karapatan kaming malaman yan. Ano nangyayari dyan sa investigasyon na yan? Naiinip kami dahil hindi namin naririnig ano ang mga pangyayari dyan. Siguro, mas maiintindihan namin kung sa ngayon ay wala pang napafile ng kaso, wala pang nakukulong. Maiintindihan namin yan kung naririnig namin ang usapan ninyo dyan sa loob. Kung naririnig namin ang ginagawa nyong pag-iimbestiga dyan sa loob. Pero hanggat hindi namin naririnig yan, nanghuhula kami. Lalo kaming mag-iisip ng hindi maganda, lalo kaming maiinip dyan sa trabahong ginagawa ninyo. Kami po ang boss ninyo. Pamilyar si Secretary Singson dyan sa salitang yan. Dahil siya ay nagtrabaho under the presidency of Noynoy Aquino. Kami po ang boss ninyo. Kaya yung aming request na gawing transparent ang pagdinig dyan sa ginagawa niyong investigasyon dyan,
Ang request namin na gawing transparent ang investigation, pakinggan po sana ninyo. With all due respect, dahil kayo po ay pinagkatiwalaan dyan, dahil siguro naman unquestionable yung integrity ninyo. Pero kami ay nagde-demand, kami ay nagre-request na malaman namin yan dahil kami po ang number 1 stakeholder. Kami po ang number 1 biktima ng nakawan. Kami po ang complainant, kami po ang pinagnakawan ng serbisyo at ng perang dapat pinakikinabangan ng mamamayang Pilipino. Kami po ang biktima. Pwede ba? Gusto naming malaman kung ano nangyayari dyan. Yan po ang number 1 na reason kung bakit ako nag-vlog ngayon. Pero, hopefully, makarating sa inyo ito at i-consider ninyo dahil hindi matatahimik ang mamamayang Pilipino hanggat hindi namin nalalaman ang usapan ninyo dyan. Kahit na po mangako kayo ng mangako hanggang sa langit, hanggang sa araw, hanggang sa buwan, na hindi nyo ito i-shortchange ang Pilipino, na mangako kayo na kayo ay magiging honest, kayo ay magiging sincere, kayo ay magiging parehas, hanggat hindi po namin nakikita ang usapan dyan. Hindi po namin paniniwalaan 100% yan pinagsasasabi ninyo. Yan po ang salita na aking sinasabi na nagre-represent ng nakararaming Pilipino. Ngayon, balikan natin itong mga senador na pinagkatiwalaan ng mamamayang Pilipino para umupo, maging mga mambabatas at gumawa ng serbisyo para sa mamamayang Pilipino na ngayon ay nadadawit sa iskandalong ito. Kagaya na lang po itong si Joel Villanueva at itong si Jingo Estrada, pati na rin po itong si Bong Revilla na may mga kaso ng nakaraan. Mga kaso ng mga nakaraan pang panahon na hindi na-settle. Paano kami maniniwala na kayo ay malinis? Samantalang dati pa kayong nai-involve sa mga ganitong klaseng kaso. Mahirap pong maniwala ang mga mamamayang Pilipino dahil sa inyong naging track record. Sa totoo lang, mga kapatid, mga kababayan, may kasalanan din tayo. Yung mga bumoto sa mga taong ito. Itong mga ganitong klaseng tao na, kumbaga, sinasabi natin, basa na ang papel, may mga hindi na magandang record. Actually, itong si Jingo Estrada, convicted ito eh. Under ano lang siya, under yung kanyang bribery at saka yung kanyang direct bribery at saka indirect yung kanyang bribery at saka indirect bribery, na-convict siya rito. Naka-appeal lang ito. Hindi lang siya nakukulong ngayon dahil ito ay bailable. Kaya hindi ko rin po maintindihan, mga kapatid, mga kababayan. Sana po mag-isip-isip na po tayo ng maigi next time around pag dumating ang eleksyon. Bakit pa po tayo naglalagay ng ganitong klaseng tao sa Senado? Itong si Joel Villanueva, may nakapending na kaso rin to. Ang alam ko, under appeal din. Involving money rin po. Ang alam ko, 10 million pesos na PDAF scam ang kinasangkutan nito. Ganun din tong kay Bong Revilla. Ang alam ko, may pinababalik pa ng pera dito na hanggang ngayon ay hindi pa naibabalik. Dahil dun sa resulta ng kaso niya. Merong mga kaso sila na dismiss, pero may mga kaso silang sabit talaga sila. Involving money po. Bakit po tayo bumoboto pa sa ganitong klaseng mga tao? Itong si Chis Escudero, ipinagmamalaki niya, never daw siyang nadawit sa kaso ng korupsyon sa loob ng 27 years. Ang ibig sabihin po ba niyan, Senator Chis Escudero, magaling ka magtago? At ngayon ka lang nabuko? Kung hindi pa presidente ang nagsabi ng
katotohanan dito sa nangyayaring napakalaking korupsyon, ay hindi lalabas ang pangalan mo. Kaya yung ibinibida mo na 27 years ikaw sa serbisyo, sa public service, ay hindi ka na-involved sa ganitong klaseng korupsyon. Corruption case. Ang ibig sabihin po ba niyan, uulitin ko, magaling ka lang magtago. Huwag mo pong ipagmalaki sa amin na yung 27 years in service mo ay malinis na malinis ka dahil nag-iisip na po kami ngayon na baka nangyayari lang yan dahil magaling kang magtago. Nagtatanong po ang taong bayan. Kaya babalikan ko ang ICI, mga gentlemen and lady. Ito pong nangyayaring investigasyon, uulitin ko. Baka po pwede po itong lumabas na Guinness World Record na pinakamaraming opisyal ng gobyerno na na-involve sa korupsyon. Pwede pong lumabas na ganyan ito. Kasi sa ngayon, ilang probinsya pa lang, ilang lugar pa lang, distrito, ang pinag-uusapan natin dito. Pag unti-unti nang lumawak ang investigasyon sa iba't ibang parte ng Pilipinas, baka napakaraming politiko, baka napakaraming opisyal ang involved dito na po pwedeng mangyari ngang maging ito isang world record sa dami ng mai-involve na opisyal ng gobyerno. Hindi ko sure kung pati yung amount ay maging world record. Pero definitely, kung ito ay seseryosohin ang investigasyon sa buong Pilipinas, baka tayo po dito sa Pilipinas ang magkaroon ng world record na pinakamaraming government official na sangkot sa pagnanakaw. Pagnanakaw ng pera ng mamamayang Pilipino. At of course, sabi ko nga, baka hindi rin ako magulat kung itatali na lahat ng involved ng korupsyon, pati pera, baka world record din. Ang laki ng perang ninanakaw at nanakaw dito sa Pilipinas. Nakakalungkot po kung yan ang lalabas na katotohanan. Pero we have to deal with it. The ICI must deal with this honestly, sincerely, at kung po pwede, gawin niyo pong transparent sa mamamayang Pilipino nang kaming mga mamamayang Pilipino ay magkaroon ng kumpiyansa diyan sa ginagawa niyong pag-iimbestiga. Otherwise, hindi po mawawala ang aming paghihinala na itong ginagawa niyong investigasyon ay meron din kayong titingnan at meron kayong tititigan. Hanggang dyan lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button, mag-comment po tayo. Ipaalam po natin sa ating gobyerno yung ating hinaing, yung ating mga gustong mangyari. Dahil may karapatan po tayo magsalita, may karapatan po tayo mag-demand sa gobyerno dahil tayo po ang nagpapakain sa kanila. Kasama na ang mga pamilya nila. I-share po natin sa ating mga kapatid, mga kaibigan, ating mga kakilala itong ating video para maraming makaalam ng ating mga pinag-uusapan. Once again, thank you so much ladies and gentlemen at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayong muli.